Isang tahimik at ligtas na gabi po sa inyo, Misteri. Una sa lahat, nais ko po kayong batiin sa patuloy na paglago ng inyong channel. Isa po ako sa inyong mga silent listener, madalang magkomento, pero masasabi kong isa kayo sa mga paborito kong pakinggan, lalo na habang ako'y nagtatrabaho. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay isang karanasang hindi ko malilimutan. Ito po ay nangyari noong ako ay nasa Pilipinas pa. Dahil sa kasalukuyan po, ako ay nagtatrabaho dito sa Qatar at magsasampung taon na rin po ako rito. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Shelo at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Talagang napakabatugan. Walang kapag-apag-asa. Tanghali na'y naghihilik pa. Kaya maagang na maalam ang anak ko dahil sa konsumisyon sa'yo. Ay Diyos me, ang hirap magkaroon ng kasama sa bahay na pagkabigat-bigat ng katawan. Mga pasado 7:00 na ng umaga nang marinig ko ang sigaw ng kapitbahay. Kahit hindi ako sumilip sa bintana, alam na alam ko na kung sino yung nagsasalita at kung sino ang pinatutungkulan niya. Ang nagbubunga nga, Misteri, ay si Aling Imelda, ang matandang kapitbahay namin. Magsisisenta na siguro ito, may katabaan pero hindi naman sobra na tipong hindi makakilos. Sa katunayan nga, malakas pa ito at araw-araw naglalakad papuntang palengke kung saan siya nagtitinda ng gulay. Maikli ang kaniyang buhok, bahagyang kulot, may kalakihang ilong at mabagsik ang mga mata. Kung ihahalin tulad ko siya sa artista, kahawig niya po si Matutina pero mas mataray ang dating niya. At ang pinatutungkulan niya, ang kababata ko si Buknoy. Halos kasing edad ko lamang ito, nasa 27 taong gulang noong mga panahong yun. Biyenan niya si Aling Imelda na siyang ina ng namayapa niyang asawang si Esther. 2 taon na ang nakalipas mula nang masagasaan si Esther at pumanaw. Simula noon, tila gumuho ang mundo ni Buknoy. Lagi na lang siyang nagyayayang uminom pagkatapos ng trabaho. Minsan pa nga, hindi na siya nakakabiyahe dahil sa sobrang pagkalasing. Para bang hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin siya. Araw-araw, Misteri, ganyan ang eksena nila. Lalo na si Aling Imelda, na halos mistulang alarm clock naming mga kapitbahay dahil sa lakas ng boses. Palagi niyang inirereklamo ang pagiging tamad ni Buknoy at sinisisi ito sa sinapit ng kanyang anak. Kahit alam naman ng lahat na aksidente lamang ang nangyari. Ang totoo, Misteri, noong buhay pa si Esther, napakasipag at napakatino ni Buknoy. Ibinuhos niya ang oras at lakas niya para sa asawa. At maging si Aling Imelda nga ay tinanggap niya sa kanyang bahay. Pero mula nang mawala si Esther, nagbago ang lahat. Si Aling Imelda naman ay nagpatuloy sa buhay sa kabila ng sinapit ng kanyang anak. Malakas ang kanyang loob at siya ang sumalo noon sa responsibilidad sa bahay. Ilang linggo rin po kasing hindi nakapagtrabaho si Buknoy, kaya si Aling Imelda ang nagbabayad ng kuryente, pagkain at tumapos ng lahat ng gawaing bahay. Kalaunan, nakapagtrabaho naman muli si Buknoy. Ang problema,
gabi-gabi na siyang nag-iinom at hindi na nakakatulong sa gawaing bahay. Kaya iyon, palagi na lang siyang nabubungangaan ng kanyang biyenan. Oh, gising ka na pala, mahal. Maya-maya pa yung pasok mo ah. Gusto mo na bang mag-arahan? Nagising ako sa bunganga ni Aling Imelda eh. Ang ingay talaga. Rinig na rinig sa kwarto. Ay naku, hindi ka na nasanay. Araw-araw, gabi-gabi naman yan. Kagabi nga, nakatulog sa labas nila yung si Buknoy. Kinandaduhan ni Aling Imelda yung bahay eh. Nakakaloka. Napagsarahan siya sa sarili niyang pamamahay. O siya, sige. Malapit na akong pumasok sa trabaho. Nakahanda na yung kakainin mo at babaunin mo ha. Mag-ingat ka. Salamat, mahal. Mag-ingat ka rin. Ano nga pala yung gusto mong pasalubong pag uwi ko mamaya? Kahit ano lang. Sige, alis na ako. Paalam ng aking asawang si Stella. Tulad nila Buknoy, hindi pa rin kami nagkakaanak. Kaya't kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Ako naman po ay 9:30 ang pasok sa isang malaking mall bilang sales merchandiser. Kadalasan pagka-uwi ko mula sa trabaho, nadadatnan ko si Buknoy na nakaupo sa pwesto niya sa tapat ng kanilang bahay. As usual, umiinom. Minsan, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Basta, bihira po siyang mamalagi sa loob ng bahay nila. Eto pre, pulutan. Bagong luto yan. Uy, wow. Mukhang masarap nga ah. Luto mo ba to, pre? Kanino pa kayang iluto iyan? Walang iba kundi sa akin. Ano nga asahan mo dyan? Pag uwi niyan galing pasada, diretso na yan sa harap ng alak. Kaya pala mukhang masarap, Aling Ime. Wow, sobrang sarap ng adobo nyo talaga. Walang kupas. Nang uto ka pa. Pagkatapos nyo dyan, sana naman matutong magligpit ang isa dyan. Pag ako talaga ay umalis dito, hindi mo alam kung saan yan pupulutin. Huwag kang tutulad dyan, sinasabi ko sa'yo, Sheila. Sabay lakad ni Aling Imelda papasok ng bahay. Malakas pa nga niyang isinara ang pinto. Oh, pare, tahimik ka ata dyan. Buti, natitiis mong hindi sumagot sa biyanan mo. Wala namang mangyayari kahit sumagot ako. Hindi naman din yan makikinig. Sabagay, oo nga, wag mo na lang pansinin. Di ko nga alam kung bakit pa siya nananatili rito eh. Galit na galit sa akin pero ayaw namang umalis. Bahay ko naman to. Pero, taga saan ba sila noon? Taga Bicol sila. Ang layo pala, pre. Wala na ba siyang kamag-anak doon? Meron pa ata, pero baka wala na rin siyang matirhan doon. Ang alam ko kasi, may iba ng asawa yung tatay ni Esther. Tapos yung mga kapatid naman ni Nanay Ime, maraming anak at apo. Kaya wala na rin siyang lugar doon. Akala ko meron siyang malilipatan eh. Madalas ko kasing marinig na sinasabi niyang lalayas na daw siya. Naaawa lang daw siya sa'yo. Naaawa? Parang di naman. Lumipas ang ilang araw at naghanda kami para sa aking kaarawan. Naisip namin ni Stella na kumain na lang sana sa labas noong una. Ngunit dahil gabi lagi ang uwi namin, nagdesisyon kaming magluto na lang at mamigay ng kaunti sa mga kapitbahay. Dahil katabi lang namin ang bahay nila Buknoy, minabuti naming imbitahan na rin sila rito. Salamat sa pag-imbita ninyo. Maligayang kaarawan sa'yo, Sheila. Salamat po, Aling Ime. Kain lang po kayo. Huwag kayong mahiya. Stella, ikaw ba ang nagluto nitong pansit at Shanghai? Opo, Aling Ime. Tapos yung pritong manok at sisig, si Shelo po ang nagluto.
Masarap ang lahat ng luto ninyo. At mabuti pa itong si Sheila tinutulungan ka sa bahay. Sana yung isa riyan matutong tumulong kahit kaunti. Hindi yung puro inom na lang. Ah, oo nga po, mabait din po talaga tong si Shelo. Nagkatinginan kami ni Buknoy habang kumakain. Kita ko sa mga mata niya ang pananahimik. Hindi na lang siya kumikibo. Maya-maya, para hindi na nakakailang ang sitwasyon, niyaya ko na lang siyang lumabas sa harap ng bahay para mag-inom. Mahal, malamig na kaya yung beer namin? Para makainom na kami ni paring Buknoy. Oo, malamig na. Nakabili na rin ako ng yelo. O sige, tara na pre, sa labas na lang tayo. Lumabas nga kami at naupo sa maliit naming bangkito sa tapat ng bahay. Kasama sana namin dapat ang isa pa naming katropa, pero masama raw ang pakiramdam kaya kaming dalawa na lang ulit ni Buknoy ang nag-inuman. Pre, pasensya ka na ha. Kahit sa kaarawan mo, nagbunga nga pa rin yung biyanan ko. Ayos lang naman, pero hanga ako sa'yo Nakakatiis ka kahit araw-araw, ganyan siya sa'yo. Hinahayaan ko na lang, matanda na rin naman siya Paano yan pre? Kapag nakahanap ka na ng bagong pag-ibig, paano na si Aling Ime? Naisip ko na nga rin yan kasi ang totoo niyan. Ano yun pre? Pre, parang may nagugustuhan ako Nung una, hindi ko naman pinapansin pero hindi ko talaga maiwasan. Kahawig kasi siya ni Esther. Talaga pre? Sino yan? Saan mo naman nakilala? Ayos yan Nadadaanan ko lang yung pwesto nila. Nagtitinda siya sa parisan. Isang beses na akong kumain sa kanya. Lalo akong nagka-interes nung nakakwentuhan ko na siya. Wow, yun naman pala pre. Ilang taon na rin naman ang lumipas mula nang mawala si Esther. Sa tingin ko, panahon na para makamove on ka na talaga. Bala ko na ngang dalawin siya palagi Kaso, iniisip ko rin tong biyanan ko. Saka mo na lang intindihin yun pre. Unahin mo muna yung sarili mo. Masaya ako para sa kaibigan ko, Misteri. Matagal-tagal na rin bago ko nakita ang kislap sa mga mata niya. Excited ako na baka bumalik na ang dating Buknoy, yung masipag, masaya at ganado sa buhay. Nang mga sumunod na gabi, napansin ko na nga hindi na masyadong tumatambay si Buknoy para uminom. Mahina at maikli na lang din ang pagbubunganga ni Aling Ime. Siguro dahil hindi na rin palaging lasing ang kanyang manugang. Naisip ko, malaki talaga ang epekto ng bagong pag-ibig. Ay nako, hindi na nga masyadong umiinom. Pero kung umuwi, hating gabi naman, wala ring dulot. Parang wala rin akong kasama dito sa bahay. Mabuti pang mag-isa na lang ako, baka hindi pa umiinit ang ulo ko. Isang gabi, narinig naming nagbunganga na naman si Aling Imelda. Kung dati, ang reklamo niya ay ang pag-inom ni Buknoy. Ngayon naman ay ang pag-uwi nito ng 10 oras ng gabi. Grabe naman si Aling Ime. Lahat na lang ng kilos ni Buknoy. May issue siya. Oo nga mahirap talaga pagkasama sa bahay ang mga biyenan. Hoy, ibahin mo naman si Mama dyan Lagi kang ang pinagluluto nun. Ang ibig kong sabihin, mahirap kasama yung ganyang biyenan na may ugali. Teka, si Buknoy ba yun? Oo nga Bakit parang nakatayo lang siya sa dilim? Puntahan mo nga. Tumayo ako at sumilip sa pinto. Tama nga si Stella. Nandoon si Buknoy. Nakatayo lang sa may bandang madilim na eskinita. Napaisip ako, baka lasing na naman ito kaya lumapit ako. Uy pre, okay ka lang? Nakatitig lang siya sa akin at hindi siya sumagot.
para bang blanko ang kanyang muka. Pre, lasing ka ba? Hindi ako lasing. Nagpapahangin lang ako. Ang dilim-dilim dito, malamok pa. Tara, doon na lang tayo sa inyo, hatid na kita. Okay lang ako. Mas gusto ko dito. Malamig at hindi ako nasisilaw. Okay, ikaw ang bahala. Pre, kamusta ka na pala? Yung nililigawan mo, sinagot ka na? Pero Misteri, tinitigan niya lang ako ng matalim. Tapos bigla na lang siyang tumalikod at pumasok na ng kanyang bahay. Nagulat ako. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong masama at hindi niya nagustuhan. Pero naisip ko rin, baka naman nabasted siya kaya mainit ang ulo niya. Kinaumagahan, nagising na naman ako sa ingay mula sa kabilang bahay. Kaya aga-aga, ang lakas na naman ang boses ni Aling Imelda. Nakakasora ka na talagang lalaki ka. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng anak ko. Buong akala ko nagtinukan at hindi na nagiinom. Pero ano to? Mabubungad sa akin ang suka mo. Napakabaho. Ano ba naman tong kinain mo? Bakit itim na itim? Nakakadire. Mas malala ka pa kaysa sa dati. Perwisyo. Napabangon ako sa ingay na yon. Kahit ako, napaisip. Buong akala ko rin hindi na siya umiinom. Pero ayun nga, bumalik sa isip ko yung nangyari kagabi. Baka nga nabasted kaya nagpakalasing. Mula umaga hanggang sa makauwi ako ng gabi, wala akong naririnig kundi ang malakas at matining na boses ni Aling Imelda. Kahit ang asawa kong si Stella, nagpapatugtog na lang ng malalakas na kanta para kahit papaano ay matabunan ang boses nitong nakakarindi. Pero Misteri, dumating ang araw na hindi ko inaakala. Tila nagbago ang ihip ng hangin. 2 magkasunod na umaga na akong nagigising na maaliwalas ang paligid at tahimik ang lahat. Tanging huni ng ibon at tilaok ng manok ang maririnig mo. Ang totoo, narealize ko na hindi pala ako sanay sa sobrang katahimikan. Pero ang sarap pala sa pakiramdam. Mahal, parang kahapon pa hindi nagbubunga nga si Aling Ime ah. Mukhang nagkakasundo na sa wakas yung dalawa. Napansin ko rin yan. Ang sarap nga lagi ng gising ko eh. Pero alam mo, kahapon ko pa rin hindi nakikita si Aling Ime eh. Si Buknoy lang yung napapansin kong dumadaan. Talaga? Baka naman kaya walang nagbubunga nga kasi wala na si Aling Ime dyan. Hindi ko rin alam. Kung itanong mo na lang kaya, total kaibigan mo naman si Buknoy. Dahil sa sinabi ni Stella sa akin, mas lalo akong napaisip sa kalagayan ng kaibigan ko. Ang totoo niyan, napapansin ko na rin na laging nakaparada ang jeep niya. Mukhang ilang araw na rin siyang hindi namamasada. Pero dahil abala rin ako sa trabaho at hindi ko naman siya madalas makasalamuha, nakakalimutan ko na lang siyang kamustahin. Hanggang sa isang araw, nauna akong makauwi galing trabaho kaysa kay Stella. Gabi na noon at may lakad din kasi siya kasama ang mga kaibigan niya. Minsan lang naman mangyari, kaya okay lang. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, naisipan kong puntahan si Buknoy sa kanila. Wala namang masama kung kamustahin ko siya, di ba? Pre? Kumatok ako sa pintuan nila Buknoy. 1, 2, 3 beses. Pero walang sumasagot. Kaya naman Misteri, sinubukan kong sumilip sa bintana niya. May makapal na kortina pero may maliit na siwang at doon may nasulyapan ako. Nandoon pala si Buknoy, nakaupo sa lamesa
at abalang-abala sa pagkain. Mag-isa lang, nakayuko at tahimik. Nakahinga ako ng konti at dahil sigurado na akong nasa loob siya, mas nilakasan ko na ang boses ko. Pre, Buknoy, buksan mo tong pinto. Si Shelo to. Bigla namang napatingin sa direksyon ko si Buknoy. Binaba niya ang hawak na kutsara at saka dahan-dahang lumakad papunta sa pinto at binuksan ito. Uy pre, akala ko wala ka dyan sa bahay eh. Kanina pa ako katok ng katok. Ganon ba? Pasensya na, hindi ko kasi narinig. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman talaga. Gusto lang sana kitang kamustahin eh. Sige. Pasok ka muna. Pagpasok ko sa kanyang bahay, agad kong napansin ang kalagayan ng loob. Magulo, makalat, at may mga kalat pa nga sa sahig. Parang ilang araw nang walang naglilinis. Dito ko napagtanto, malamang ay umalis na nga talaga si Aling Imelda. Kasi kung nandun pa siya, siguradong hindi siya papayag na ganito kaburara ang bahay. Tahimik na naupo si Buknoy sa dati niyang pwesto. At doon ko napansin ang kanyang itsura. Misteri, para bang may bumabagabag sa kanya. Medyo namayat siya, umitim ang balat at tila ba tuyot ang katawan. Wala na ang dating sigla. Naramdaman kong parang bumalik siya sa dati, yung panahong lugmok at laging tahimik. Baka nga depresyon na naman ito, lalo't mag-isa na lamang siya ulit sa buhay. Pre, kamusta ka na? Si Aling Imelda, hindi na ba dito nakatira? Ayos lang ako. Oo, wala na dito si nanay. Iniwan na ako. Sigurado ka bang ayos ka lang? Kasi ilang araw ko na rin napapansin na hindi ka na namamasada. Yung jeep mo, halos inaalikabok na sa labas. Magsabi ka lang, may problema ka ba? Okay lang ako. Mas okay pa nga ako ngayon kaysa sa dati. May iba na kasi akong trabaho kaya hindi na ako namamasada. Talaga? Ayos kung ganun. Sa bagay, mukha namang okay ka eh. Ang sarap pa nga ng kain mo oh. Oo nga eh. Kain ka pre. Medyo natuwa naman ako sa paanyaya niya. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap ng ganito. At sa totoo lang, mukhang masarap talaga ang kalderetang kinakain niya. Kaya lang, halos kaunti na lang ang laman ng mangkok niya. Ayos lang ako pre. Baka kulang pa sa'yo yan eh. Hindi, marami pa doon sa kusina. Ikukuha kita. Tatayo na sana siya pero nahiya naman ako kaya ako na lang ang nagpresintang kumuha ng sarili kong ulam. Teka, ako na lang. Kumain ka na dyan. Huwag ka nang mag-abala. Ako na lang yung kukuha sa kusina. Ikaw bahala. Tumayo naman ako, Misteri, at tumungo papunta sa kusina. Pero pagpasok ko sa kusina, sinalubong ako ng magkahalong amoy. Una, ang amoy ng nilutong kaldereta, malasa, mabango at nakakagutom. Pero ang pangalawa, parang amoy patay na daga, nakakasulasok. Bigla kong naisip, kahit anong ayos ni Buknoy sa trabaho niya, hindi pa rin sapat na siya lang ang gumagalaw sa bahay. Halatang walang naglilinis. Kailangan pa rin niya ng katuwang, hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa buhay. Nakita ko ang kaldero ng ulam. Kumuha muna ako ng mangkok na paglalagyan. Pagbukas ko ng takip, sumalubong sa akin ang aroma ng kaldereta. Ang bango-bango, Misteri, parang pagkasarap-sarap. Pero habang nagsasalin ako ng ulam sa mangkok, may isang bagay na tumama sa sandok ko. Isang buto. Maliit ito at kakaiba ang hugis.
isang maliit na buto. Kaya't napakunot ang noo ko. Hindi naman ganito ang buto ng baboy o baka. Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan niyon. Tumigil ako sandali, nanginginig ang kamay, pero tinuloy ko pa rin. Sinubukan kong muling magsalin at hinalo ko ang kaldereta para makapili ng mas magandang parte. At doon na nga misteri. Doon ko nakita ang hindi ko dapat makita. Habang hinahalo ko ang ulam, isa-isa nang lumilitaw ang mga kakaibang bahagi. Isang matang mistulang mula sa tao. Isang maliit na daliri sa paa na mayroon pang kuko. Parang isang putol na siko, balat na may buhok, at kung ano-ano pa. Hindi na ito ordinaryong kaldereta at hindi ito ulam na dapat kainin ng tao. Dahil doon, nabitawan ko ang sandok. Tuluyang bumulusok ito sa loob ng kaldero na may kasamang tunog ng sabaw at buto. Napaatras ako, nanginginig ang tuhod. Hindi ko na naintindihan ang nangyayari. Parang umiikot ang paningin ko, para akong binagsakan ng buong bubong. Hawak ko ang tiyan ko at labis nang nagsusuka. Mabilis akong lumapit sa lababo. Doon ko binuhos ang laman ng sikmura ko habang naaalala ang kasindak-sindak na nasilayan ko. Sunod-sunod akong nagsuka habang nanginginig at hindi ko na malaman kung uubo ba ako o iiyak. Binuksan ko ang gripo at naghilamos, pilit binubura sa sarili kong isip ang mga imahe na yon. Pero isang bagay ang humatak sa atensyon ko. Misteri, sa may tabi ng lababo, may isa pang kaldero. Sa unang tingin ay ordinaryo lang ito. Maitim ang gilid sa katagalan, parang palaging ginagamit. Pero may isang bagay doon na agad kong napansin. Nakatakip nga ito, ngunit may puwang sa gilid at mula sa siwang na yon, may makapal na buhok na nakalitaw, kulot. Napako ang tingin ko doon. Mabigat ang pakiramdam ko, misteri, pero parang hinihila ako ng kung anong puwersa para buksan yun. Sa loob-loob ko, parang alam ko na ang matutuklasan ko, pero naglakas pa rin ako ng loob. Buo ang loob, buong tapang kong hinawakan ang takip. Dahan-dahan ko tong binuksan. At iyon na nga, misteri, ang laman ng kaldero ay isang ulo ng tao. Isang ulo ng matandang babae. Si Aling Imelda. Wala na itong mga mata. Hiniwa at tinanggal na. Putol din ang kanyang dila, pilit na binunot. Ang buong mukha niya ay tila nakangangapa sa huling sandali ng kanyang paghingi ng tulong. Ang kanyang buhok, iyon ang lumilitaw mula sa takip. Napaatras ako at nanginginig sa sobrang kaba. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Doon ko lang napagtanto, hindi pala lumaya si Aling Imelda. Hindi pala siya naghanap ng ibang tirahan. Ang totoong nangyari sa kanya, kinatay siya, niluto, at kinain ng sarili niyang manugang. Tatakbo na sana ako palabas, pero bago ko pa man maabot ang pinto, napahinto ako. Nakatayo kasi roon si Buknoy. Diretso ang tingin niya sa akin, walang bahid ng gulat o takot. Tahimik lang siya, pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kusina,
Doon ko napansin kung gaano siya nagbago. Hindi lang sa kilos, kundi pati sa anyo. Ang kanyang balat ay tila tuyot, nangingitim ang mga bahagi. Ang mga kuko niya, misteri, mahahaba at matutulis. At sa gilid ng kanyang bibig, may bakas pa ng sarsa at dugo. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo sa lahat, ang kanyang ngiti. Isang maliit na ngiti, parang wala lang sa kanya ang lahat. Ang ingay niya kasi pre, kaya pinatahimik ko na. Yung dila niya, kinain ko na. Malasa, masarap. Ikaw pre, baka gusto mong samahan siya. Napaatras ako, nanginginig ang buo kong katawan. Misteri, hindi ko na siya kilala. Hindi na ito ang Buknoy na kaibigan ko mula pagkabata. Pre, paano mo nagawa yan sa sarili mong biyanan kay Aling Imelda? Alam ko, mabuti kang tao, kilala kita, mabait ka. Pero, paano mo nagawa yan? Saan nagsimula yan? Ngumisi lang siya pabalik. Pero kahit anong pagsisisi sa muka, wala. Parang proud pa nga siya. Mas masarap maging ganito pre. Walang nakakasakit sa akin. Walang umaalipusta. Matagal ko na sanang ginawa yan. Mabuti na lang at nakatikim ako sa parisan. Yun ang unang beses na natikman ko ang pinakamasarap na laman. At doon ko napagtanto, hindi ito basta pagkasira ng bait. Hindi gutom. Ang totoo, mukhang nayanggaw ang kaibigan kong si Buknoy. Tuluyan na siyang nabahiran ng kung anong kasamaan at kadiliman. Dahil misteri, kilala ko siya mula pagkabata. Hindi niya kayang manakit ng kahit sinong tao. Pero ang laman ng kaldero, ang itsura niya ngayon, maliliit na pangil sa gilid ng kanyang bibig, mga matutulis na kuko at ang lamig ng kanyang presensya, hindi ito gawa ng isang ordinaryong tao. At kahit hindi pa siya lubos na nagiging isang ganap na halimaw, nararamdaman ko malapit na at hindi na maibabalik pa sa dati. Mabilis kong sinundan ang instinct ko. Tinangka kong takasan siya. Tatakbo sana ako palabas, pero mabilis siyang kumilos at hinarangan ang daan. Nagkatinginan kami. Siya nakangiti. Ako tensyonado. Maya-maya lang ay sumugod siya sa akin. Nagkabunuan kami. Ako nagpipilit makalabas. Siya naman, pilit akong pinipigilan. Sa sobrang taranta ko, napansin ko ang takip ng kaldero sa ibabaw ng lamesa. Mabilis ko yung dinampot at sa buong lakas ko, inihampas ko sa ulo ni Buknoy. Bumagsak siya sa sahig. Hingal na hingal ako. Nanginginig pa rin habang pinagmamasdan siyang mawala ng malay. Mabilis akong lumabas at agad-agad humangos at tinawag ang barangay. Dumating ang mga tanod kasama ang ilang opisyal. Dinampot nila si Buknoy na noon lang nagkaroon ng malay at dinala nila sa kulungan. Matapos ang investigasyon sa loob ng bahay, natuklasan nga nila ang bangkay ni Aling Imelda. Pero ayon sa investigasyon, mukhang nabaliw lang daw si Buknoy, napraning. Siguro raw, epekto ng stress at ng trauma. Pero ako, misteri, alam ko ang totoo. Kitang-kita ng dalawang mata ko, misteri, kung paano siya nagbago. Hindi lang sa kilos, kundi sa anyo. Isang nilalang na hindi naganap na tao.
Kinabukasan, may nabalitaan akong muling gumulantang sa akin. Nakatakas daw si Buknoy. Walang nakakaalam kung paano. Basta raw pagdating ng mga tanod sa selda niya, wala na ito. Simula noon, hindi ko na siya nakita pang muli, Misteri. Ang bahay nila na dati laging maingay sa sigaw ni Aling Imelda, ngayon tahimik na. Isang alaala na lang ang lahat. Sa tuwing madaraanan ko to, hindi ko maiwasang malungkot. Naaalala ko yung mga tawa, kwentuhan, at tunay na saya nung magkaibigan pa kami noon. Pero wala na akong magagawa. Mukhang hindi na mababalik yun. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana po ay magsilbi itong paalaala sa lahat na mag-ingat palagi. Maging mapanuri sa mga kinakainan natin at sa mga taong bagong nakakasalumuha natin kasi hindi natin alam na sila pala ang magpapabago at magpapahamak sa atin. Misteri, bago ko po tapusin ang aking liham, gusto ko lang pong sabihin, kaibigan, paalam. Hello po mga kamisteryo, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento namin ngayon at sa patuloy na pagsubaybay sa aming channel. Andito po ako ngayon para mag-shoutout ulit sa ating mga kamisteryo. Unang-una po sa lahat, hello po kay Ma'am Akira Zenkomaki. Salamat po sa patuloy na pakikinig, Marites Nalika, Jesus Huario, Martesa Laplano, Delia Joksing, Soledad Mabini, Ma'am Lydia, Jana, Imelda Pasqua, and hello po kay Ma'am Gina Bel Bogador sa KSA. Hello po dyan and God bless. Kay Sir Emil, Kopi Chow, Ami Yong, Vams TV, and kay Ma'am Richel Sonyo, hello. Yumi Miyazaki, Pretty Mix Yasmin, Merlinda Balidoy, Tita Serrano, Sir Edwin Montenegro, hello po, Blinds Unlimited, Marites Iganob, kay Jessa Erpilo, and kay Rosiel Daquebral. Ayan, pasensya na kung hindi ko nabibigkas ng tama yung ibang pangalan na. Kamusta po kayo, Manuel Villarosa, Lynette Reparado, Josie Manlutak, AB Cindy, Chris Alcantara, Maricel Baredo, Ma'am Resi, Flame Interaction, Corazon Ingay. Hello po Ma'am Virginia Belay, Weni Fe Ambag from CDO, Jing Villaran, Ila Nago, Pamela Allen, Kenzo, John Paul Aguirre, Lyra Rabina, Mr. Poisonous Channel, Gina Tanghal, Linda Orolfo, Wensis, Inday Tikla, Yana Namayan, Remenjo Analisa, Jaysil Pagsugiron, Arcelin Cruz, and Ma'am Vicky Yabot. Meron pa po. So, hello po and God bless kay Ma'am Josie Manlutak, Nymphalusa, Geraldine, Elaine San Jose, Alicia Sarita, Glenn Rose Oberes, Nanette Kawaling, Ma'am Rosario, Nenita Degala. Ayan, sobrang salamat po dun sa mga nakikinig at patuloy pong nag-aabang dun sa mga kwento natin dito sa Misteryo sa Dilim TV. And yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ayun, maraming salamat po ulit at kita-kits po tayo ulit sa susunod na video.